ilalim ng volcano? Sa ngayon, may nag-record kasi tayong yung pagtaas ng RSAM ng tremor na nagsimula nung Sunday ng alas 3:37 ng umaga. So tuloy-tuloy pa rin po siya, ongoing siya hanggang ngayon. At yung pagtaas po kasi ng tremor na yon, based sa previous mga monitoring experience ng PBOLCS, ay nagkakaroon ng mga mahinang pagsabog o phreatic eruption. Kaya nung Sunday, naglabas ng advisory PBOLCS. Kasi sa nung period na yon, bago pa yung tremor na yon, yung mga sukat ng sulfur dioxide medyo mababa. So, kasi mayroong tremor, tapos nagkaroon ng mababang sukat ng SO2. So, tinitingnan yun, baka mayroong pressurization sa Taal Volcano na pwedeng magkaroon ng tinatawag natin phreatic or phreatomagmatic eruption. Pero ang tingin natin doon is medyo mahina lang naman magkaroon man. So ngayon, third day na nung ongoing na tremor na yon, wala pa naman tayong na record na nagkaroon ng pagsabog. So sa ngayon po kasi medyo alarming po kasi yung lumalabas na mga information sa ating mga malaking media na ang lumalabas anytime possible na sumabog talaga at ano po bang level niya ngayon? Sa ngayon, nasa alert level 1 siya. So, classified siya as low level unrest. So, sa alert level 1 na status ng Taal Volcano, nandun yung posibilidad na magkaroon pa rin ng pagsabog, yung mga tinatawag nating phreatic or steam-driven na eruption. At nandun pa rin naman yung nakaka-record tayo ng mga volcanic earthquakes tulad ng yung tremor na yan. At medyo nakaka-record tayo ng certain amount ng SO2, pwedeng baba or tumaas sa 1,000. So sa ngayon, maintain naman sa alert level 1. Based dun kasi sa advisory naman, kahit ng mga previous na mga activity ng Taal, kahit pag tumaas ang level ng SO2, naglalabas din naman tayo ng advisory. Nung February, naglabas din tayo ng advisory nung tumaas din yung RSAM. So, normal naman yun sa PBOLCS na mag-issue ng advisory pag may na-monitor o na-detect na mataas na level ng activity. Sir, dito po kasing mga nakaraang araw ay medyo meron na tayong info na may possibility na mag-conduct na ng technical diving activities yung ating mga otoridad para sa pag-recover ng mga nawawalang bangkay sa Taal Lake na di umano itinapon sa Taal Lake. Maapektuhan po ba nito mga activity ito, yung possible na kanilang gagawin na technical diving activities? Sa ngayon kasi wala naman kami natatanggap na communication from sa ibang government agency. Kasi hindi naman namin alam kung saan sila mag-dive. Pero ang main concern lang naman namin is yung pag-monitor ng Taal Volcano. So sa Taal Lake naman, wala naman kaming masyadong wala kaming engagement, kumbaga wala kaming monitoring na ginagawa sa Taal Lake. Taal Volcano lang. Yung activity lang ng Taal Volcano yung tinututukan namin. So, yung kinalalabasan nun, yung output nun is yung mga bulletins, mga gaya niyan, may advisory. Yung po bang, yung pong mga aktibidad ng volcan natin, hindi po talaga siya possible na yung reason para maantala yung mga activities sa lake? Depende sa progress ng activity. Kung medyo tumaas yung level ng activity, pwedeng maglabas kami ng advisory or incorporate yun sa bulletin. Kasi ang Volcano Island kasi is, ang recommendation namin dyan, no permanent habitation. Tapos walang titigil lang matagal sa vulkan mismo. Pero sa Taal Lake, wala naman kaming inaanong advisory. So, that's bakit talaga. Sir, since July 11, 2022, nung mag-declare po tayo ng alert level 1 po ng Taal Volcano. 3 years na po.